O eto na tayo, pangatlo. Alam nyo, mas demanding pa kayo sa boss ko. Kung makapagbigay kayo sa akin ng deadline, parang pinasasahod nyo ako tuwing G25. May nag-comment pa mag-VL daw ako para matapos na to. Pero gets ko, mabitin kayo. Kaya heto, kinancel ko lahat ng trabaho ko. Di bali nang hindi kami kumain, matapos lang natin. Charet. Quick recap lang ng part 2. Tanggap ko na ampun ako, hindi na siya bago. Basta ang punot dulo, pagdating kay mama, babawi hanggat maaari. Okay, sa kwentong to, para hindi malito, pag sinabi ko mama, si Mama Edna yon. Si Bakos, Bakos pa rin. Simulan na natin. Nagtapos tayo sa part 2 na pag-uwi ko ng bahay, sina Mama at Bakos nag-aaway. Ito ay alitan sa pagitan ng nanay at ng kanyang panganay. Umaga pa lang nung araw na yon, nagising na ako sa mga sigaw ni Bakos. At hindi lang siya yung tipong nagtataas ng boses sinisigawan niya talaga si Mama. Nung magising ako, ang sabi ko pa, nag-aaway mag-ina. Tapos sinayaan ko sila. Pampapawis, kumbaga. Normally, napakabilis kong pumitik kapag nadedehado si Mama. Siguro naman hindi ako nag-iisa. Diba, sisigawan nanay nyo, kalma lang kayo. Pero dahil mag-ina naman sila at hindi ko alam yung pinagmulan, hindi pa naman nagkakasakitan, hinayaan ko na lang. Ang sabi ko, bahala kayo dyan. Natulog ulit ako. Paggising ko, nag-aaway pa rin yung dalawa. Hinayaan ko pa rin sila. Nag-prep na ako. Papasok na kasi ako sa trabaho. Though di ko alam yung konteksto, pero natetengahan ko. Isip-isip ko, huhu pa rin to. Ganun naman kasi sila Mag-aaway, tas maya-maya, mag-iyosin na ng sabay. Isip-isip ko pag uwi ko, nagtatawanan na to. Di pumasok na ako sa trabaho, nagpaalipin na ako sa salapi. After work, nagkita kami ni Chiclet sandali. Tapos, tumawag yung nanay ko sa akin. Madalang siya tumawag kaya pagsagot ko, medyo may taranta. Explain ko kung bakit ako natataranta tuwing tumatawag si Mama. Hindi naman siguro to trauma pero medyo mabigat siya. Nagsimula yun noong 2014 nung tumawag siya sa akin para sabihin, pumanaw na si Kuya Alvin. Sa katunayan, si Mama rin yung nag-text sa akin noong 2006 para sabihin, wala na si Ate Marie. Iniwan na kami. Kaya pag nakita ko nag-message o tumawag nanay ko, humihinto ang mundo. Pagsagot ko ng tawag, galit na galit si Mama. Si Bakos daw. Palayasin ko na. Sawa na raw siyang umintindi. Sobrang bastos na raw kasi. Ayaw na raw niya makasama si Bakos sa iisang bubong. Bukod daw sa sigawan, nagpang-abot na sila. Kaya bigla ako napatanong kay Mama, sinaktan ka ba? Hindi naman daw. Sabi niya, siya lang yung naging pisikal. Sabi ko, mabuti naman kasi ibang usapan na yun pag nagkataon. Di umuwi na ako. Pagpasok ko ng unit, di pa rin pala sila tapos. Biniro ko pa nga sila yan. Sabi ko, kayo na nga lang yung magkamukha, nag-aaway pa kayo. Pero tuloy pa rin yung dalawa, walang preno. Ang sabi ni Bakos kaya siya nag-aalboroto kasi si Mama daw pagkakausap siya, walang modo. Naka-live daw kasi siya ng umaga. Tapos, nung kausapin siya ni Mama, balahura. Nahiya daw siya sa mga kausap niya dahil sa ginawa ni Mama na pagtrato ay pwede naman siyang kausapin ng maayos. Hindi valid yung naramdamang embarrassment ni Bakos. Hindi ko rin naman pinagtatanggol si Mama Edna. Pero, sa mahabang panahon na magkasama sila, mabilis nang mapikon sa kanya si Mama. Hindi nyo kasi sila lubos na kilala at yung naging samahan nila. Sige, subukan kong i-explika. Pero ito, walang halong pagkukondena. Pang-konteksto lang kumbaga. May mga pagkakataon napapansin ko si Mama na lagi nakaangil kay Bakos kahit walang dahilan. Siyempre yung Bakos aalma kasi ganun yung bungad mo sa kanya. Kahit sino naman. Kasi kung madadaan sa mabuting usapan, bakit papahihirapan? Kaya kung totoo yung sinasabi ni Bakos na binalahura siya ni Mama nung umaga, puntos yun sa kanya. Pero may reputasyon kasi si Bakos na bastos kung sumagot. O di dahil sa ganong sagutan, nagkainitan. Desidido na si Mama, gusto niya ng palayasin talaga. Ako naman, gusto ko maintindihan kung anong pinagmulan kaya nagtanong-tanong ako. Hanggang sa nagkaungkatan at nagkasumbatan na. Sabi ni Bakos kay Mama, iniwan mo kami! Nagtrabaho ko sa Olongapo tapos bata-bata ko pa pinag-alaga mo ako sa mga kapatid ko. Naalala ko, 5 years old pa lang ako nung karga-karga ko si Marie. Ako nag-aalaga sa kanila ni Alvin. Medyo hindi ako naniwala na 5 years old pa lang siya nung nag-alaga at iniwan sila ni Mama. Kaya tinanong ko si Mama mismo, totoo ba na 5 years old lang siya nung iniwan mo siya para magtrabaho ka? Tapos siya ang nag-alaga kay na ate at kuya? Sagot ni Mama, hindi totoo yun. 10 taong ka na nung nagtrabaho ako doon. At anong iniwan? Hindi kita iniwan. Kasama kita. Doon na ako nalito. May sarili silang version ng kwento. Paalala ko lang na mainit yung tagpong to Sigawan to. Tapos si Bakos sumigunda. Hindi mo alam kung ano yung mga sinakripisyo ko para sa'yo. Nagawa mo talaga yun sa anak mo. Anong klase kang ina? Tingin ko yung mga sinabing yun ni Bakos ang naging mitya. Na-trigger doon si Mama. Ang sabi niya, anong sakripisyo ang pinagsasabi mo? Ako ang mas nagsakripisyo sa'yo. Sige, Jack. Gusto mong malaman kung ano ang totoo?
Yang ate mo, ang totoong nanay mo. Yun na dapat yung hudyat kung kailan guguho na sana yung mundo ko. 'Di ba? Tsaka dapat matapos ko marinig yun, on cue ako. Doon na ako maglulupasay, mag-iiyak, magsisirko, magtatatumbling at kung ano-ano. Pero matapos kong marinig yun, ang sagot ko, oo, alam ko. Napaka-uneventful. Yun na yun. Yun na talaga yung sagot mo sa revelasyon ng taon. 41 years na itago, tapos ang sagot mo lang, oo, alam ko. Pati si mama nabigla sa sagot ko Sabi niya, ha? Alam mo? Si Bakos nakakatawa, biglang sumigaw, sabi niya, sabi ko sa iyo alam niya Matapos magkaalaman, kumalma ang kapaligiran. Paano ko nga ba nalaman? Well, hindi ko naman siya alam 100%. Napagtagpi-tagpi ko lang. Na-establish naman na natin na bata pa lang ako, meron na akong idea na ampon ako. Habang papalaki, may mga kapitbahay kami sa Santiago, Paco, Manila, na sinabi sa akin, in passing, na si Bakos ang tunay kong ina. Hindi ko yun pinaniwalaan ng ora-orada, pero hindi ko dinismiss yung idea. Siyempre, nandun na kami sa puntong yun ng usapan. Di tutuloy-tuloy ko na yan. Tinanong ko si mama kung sino tatay ko. Ang sabi niya, eto. Hindi si Michael Jackson Yung nasa kaliwa. Ayan siya. Isa siyang French mime artist at actor. Parang sikat siya kasi kapag ginugol mo yung pangalan niya, lalabas agad. Marcel ang pangalan pero mahirap bigkasin ang apelido. Kaya ni YouTube ko. Marceau. Oh, diba? Marso. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Charet. Yan ang itsura niya pag bagong bura yung pintura. Pagmasdan yung maigi yung mukha niya, yung hulma. Okay, so, yung French guy na yan, lalahian to. Ayan si Bakos ng bata. Tapos, eto, magiging produkto. Diskumpiyado ako. Diba sabi ko sa part 1, tandaan nyo yung picture na yan? O ayan, mukha bang French sa inyo yan? Kaya nung tiningnan kong maigi, parang cannot be. Kasi the only time I feel I'm French is when I eat this pastry. Kaya dumiretso na ako kay Bakos. Tinanong ko siya, sino ba talaga ang aking ama? Ang sabi niya, hindi siya French, pero foreigner siya.